Turn off. Hi! It's a foggy 4 a.m. dito sa Tagaytay. On the way kami sa SMP Campsite, Calatagan, Batangas. Bigla ang swimming ulit with the family. This is our first gala and gastos nga pala this 2025. Pagdating namin, set up agad ng tent, prepare ng makakain, lulutuin, at nagbihis. Ang ganda talaga dito, promise. Nakalalabot first sight. Alam mong alagang-alaga ang campsite ng mga taga rito. Mayaman at buhay na buhay ang nature dito. Kaya nga lang, of course, nasa Calatagan tayo. Expected na namin yan. Malayo ang dagat. Since hindi pa kami makaligo, kakain muna kami. At mag-picture. Hindi ko kabisado eh. See the light, see the sky, should see it follows me. Ano raw? Ayan na si Moana. Lulusong na siya. Habulin niya na ang dagat. As of mga 8 a.m. na ata to, wala pa talagang tubig. Napaka-OA ng low tide. Patience is virtue talaga pag sa Calatagan ka nag-swimming. This is the grilling area and papalabas muna tayo ng campsite kasi natatai ako. At ang CR nila at bathroom ay nasa parking lot pa. Onti lang naman ang lalakarin, tatawid lang ng tulay. Which is said to be sadya para iwas pollution sa mismong campsite. Siyempre, para yung mga basura at saka dumi ng tao di mapunta sa dagat. Pero, sa sobrang ganda ng campsite, kahit taing-tai ka na, I mean ako, mapapatigil ka talaga, napatigil nga ako eh, para videohan at pagmasdan ang ganda ng nature dito. Hi guys! Dito tayo sa SMP Nakasama. campsite. Sunog na balat namin. As of 7 a.m. siya. Ang hangin, ang ganda ng buhay. Super perfect. From the parking lot, you have to cross this bridge. There's a ton of mangroves. This campsite is very healthy and rich. Kumbaga inalagaan talaga. Look at those trees. For camping dito kasi mapuno. Hindi mainit kahit tanghali na. Wala tayong sunscreen. Sunscreen muna tayo. Hindi na valid yun. Kanina pa yung 3 a.m. Hi guys. Ang sakit sa balat. 8 a.m. pa lang ata. Parang baha lang yung tubig ng dagat. Ano yan? Starfish? Starfish, ito yung paa niya, ang dami yun. Bakit mo kinuha mamatay siya? Pag binitaw mo sa ganyan, maglalakad. Dahil maliliit na isda. Ayun. The rest is history kasi naligo na kami niyan sa tabi ng mga bangka na nanguhuli ng isda. Hanggang tuhod lang yung tubig. Bawal daw kami lumagpas doon dahil may mga sea urchin at sobrang lalim na. Nakakapaso ang init ng tanghaling tapat kaya inutuko na lang yung pamangkin kong mag-sandcastle na lang kami. Pero di sila nagpatinag ng kapatid ko at nampukpuk pa ng mga isda. Nubos niya na yung espasol. Ito ako yung tito. Tito? Mainit feels. Yung dalawa, andun. Magtito. At after namin masunog, ito mga 5 p.m. to 6 p.m. na to, umakyat na rin sa wakas ang dagat. Pero kahit malapit na sa pangpangan dagat, sobrang babaw pa rin. Walang nagbago. Hanggang paa, hanggang tuhod lang. Kaya puro gasgas sa tuhod at ngalay ang nakuha namin sa pagligo dito. Pero at least, peace of mind. Kasama din yon. Tanggal talaga stress, nakaka-unwind sa ganda ng nature dito. Kaya nga lang, hindi ka talaga makakaligo ligo talaga. Hindi nga ata nabasa bumbunan ko dito eh. Puro tampisaw lang, higa-higa, floating. Ganun pa man, it's really a good place to sit back, relax, and embrace the serenity hanggang ma-absorb mo siya. In short, dito, totoong makakapagpahinga ka. Sarap nga sana mag-overnight kung wala lang talagang pasok kinabukasan. And for overall rate, 8 out of 10 dahil hindi kami satisfied sa CR at sa dagat na sobrang babaw. Yan lang!